Itigil ang kasal! Sigaw ni Katleya mula sa bukana ng pinto ng simbahan. Ang mga taong saksi sa kasalan na yun ay napatingin lahat kay Katleya. Dahil tulad ng ikakasal ay nakasuot din siya ng wedding gown. Sinong babaeng yan? Bakit nakasuot din siya ng bestidang pangkasal? Samot-saring kumusyon ang naririnig ni Katleya sa mga naroroon. Ang lalaking yan, ako ang dapat na pakakasalan niya. Pero inagaw siya ng malandi niyang kaibigan at sa araw mismo ng kasal namin ay nakapatong ang babaeng yan sa nobyo kong walang hiya. Sigaw ni Katleya. Ang mga taong naroroon ay nagbubulungan na habang naiyak naman sa hiya si Heather. Madilim naman ang mukha ni Jay at gustong sugurin ng sampal ang babae. Hoy, babae! Sino ka para ipahiya ang anak ko sa mismong kasal niya ha? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Pinipilit mong siraan ang anak ko para lang mabawi ang lalaking hindi naman ikaw ang mahal. Sigaw ng ginang kay Katleya, kaya't lalong nagalit ang dalaga. Alam mo ma'am, may respeto ako sa mga matatanda eh. Kaya kung pwede tumahimik at baka hindi ako makatansya at mapatulan pa kita. Banta niya sa ginang. Abay lumalabang ka ha? Mabilis siyang naitulak ng ginang. Pero ang akala niyang bumagsak siya sa semento ay hindi nangyari dahil may brasong sumalo sa kanya mula sa likuran. Mabilis na tumayo ng tuwid si Katleya habang nakatingin sa lalaki. Maging ang mga naroroon ay napatingin na rin. Sino bang hindi mapapatingin kung isang gwapo at nakatuksido pa ang lalaking kaharap? Why are you here? Hindi ito ang simbahan na dapat pagdadausan ng kasal natin. Malamig na anya ng lalaki. Hindi makapaniwalang napatingin si Katleya sa lalaking kaharap. At sa isang pitik lang ng daliri nito ay marami ng naka-men in black ang nakapalibot sa kanila. Pagkamanghang makikita sa mga naroroon, maging si Heather at Jay ay namangha sa lalaki. Young lady, kailangan na po nating umalis dahil kanina pang naghihintay ang mga bisita sa kabilang simbahan. Napatanga si Katleya at hindi makapaniwala sa narinig. Tinulungan din siya ng mga naka-men in black para itaas ang suot niyang gown. Isinakay pa siya ng mga lalaki sa isang napakagarang sasakyan. Nakarating sa simbahan si Katleya na wala siyang imik. Tahimik lang siya maging ang lalaki na katabi niya ay hindi rin nagsasalita. Sir, alam ko po na isang iskandalo ang ginawa ko dun sa may simbahan. Pero ang sinabi mo na akong pakakasalan mo ay hindi po pwede. Hindi po tayo magkakilala at lalong hindi tayo magkapit-bahay. Takot na ani ni Katleya sa lalaki. Pero nakarating na lang sila sa simbahan ay wala pa ring imik ang lalaki. Maging ang mga tauhan nito'y tahimik lang. Nandito na po tayo, young master. Imporma ng driver. Follow me. Malamig na sabi ng lalaki saka ito na una nang lumabas. Pwede ka nang lumabas, young lady. Yumuko pa ang lalaki. Tanda ng paggalang nito sa kanya. Hindi na siya nag-isip pa. Lumabas na siya sa sasakyan at agad na sumunod sa nauna ng lalaki. Pagpasok niya sa loob ng simbahan ay biglang natahimik ang mga naroroon. May nagtataka at merong nakangiti lang din. Diyos mio, ano ba itong napasok ko? Hindi kaya'y... No, imposible naman yata sa gwapo niyang yun. Ay... Inalis niya sa kanyang isipan ang masama niyang iniisip. Saka siya nag-umpisang maglakad. Pagkarating niya sa tapat ng lalaki na kumuha sa kanya, ay kaagad na dinala siya nito sa may altar at iniharap sa pari. Pwede mo nang umpisan ang kasalang ito, father. Malamig na utos ng lalaki sa pari. Kaagad na inumpisahan ng pari ang kasalan. Mabilis lang din itong natapos. Kasabay ng palakpakan ng pagdampi ng malambot na labi ng lalaki sa labi ni Katleya na siyang ikinainit niya. Gosh, wala nang first kiss ko. Nakuha lang sa hindi ko kilalang tao. Anya sa kanyang isip. Anong hindi kilala? Asawa mo na siya, gaga. Kausap ng isip niya sa kanya. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Napakurap si Katleya ng sipati ni Cloud ang noo niya. Okay lang ako at wala akong sakit. Mahinang anya't alanganing ngumiti siya sa lalaki. Let's go. Sandali. Pigil niya sa lalaki. Why? Hindi pa ba ako uuwi? No.
Sa bahay ka natitira at ipapakuha ko na lang sa mga tauhan ko mga gamit mo. Magsasalita pa sana si Katleya pero binuhat na siya ng lalaki palabas ng simbahan. Hindi naman siya makagalaw dahil sa higpit ng hawak nito sa kanya. Matapos siyang isakay ni Cloud ay saka pa lang ito umikot at sumakay din katabi niya. Sa mansyon na tayo dumiretso. Utos ni Cloud sa driver. Hindi na kasi sila dumalo sa reception. Hinayaan na lang nila mga bisita doon dahil ando naman ang assistant ni Cloud. Ganito siya kayaman? Gosh, dinaig pa niya si Jaya. Mahina niyang sabi nang makita kung gaano kalaki ang mansyon ni Cloud. Buong buhay niya ngayon lang siya nakatungtong ng ganun kalaking bahay at mansyon pa. This way po, young lady. Sumunod si Katleya sa isang lalaki na pumasok sa loob ng bahay. Dahil si Cloud ay daig pang isang kidlat ang bilis nitong maglakad na para bang wala siyang kasama. Ito po ang magiging kwarto mo, young lady. At yung nasa dulo ay kwarto naman po ni young master. Hindi kayo magsasama sa iisang silid dahil yun ang utos niya. Nakahinga na maluwag si Katleya dahil hindi naman pala sila matutulog sa iisang kwarto. Salamat, ako na pong bahala dito. Pag may kailangan ka, nasa labas lang po ako. Tumangulang si Katleya at hindi na nagsalita pa. Sobrang yaman niya. Pero wala man lang akong makitang maraming katulong dito. Bakit kaya? Takang-ani ni Katleya. Totoong sobrang yaman ni Cloud. At sa mansyon pa lang ay masasabi niyang hindi basta-basta ang asawa niya. Pero hindi man lang ito nakangiti kahit sa harap ng maraming tao. Ang mukha nito ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Wow, hanip! Ang ganda at ang lambot ng kama. Nagtatalon pa siya sa kama at para siyang dinuduyan sa lambot noon. Iba talaga pag mayaman. Pero ay, ano ba yan? Ba't ko na naman kaya naiisip ang siraulong yun? Hindi, kalimutan mo na siya, self. Kailangan nag-focus ka lang sa sarili mo at sa iyong asawa. Napatawa pa siya nang maisip ang salitang asawa. Matapos maglinis ng katawan ni Katleya, ay sakto din namang dumating ang butler ni Cloud. Young lady, ready na po ang hapagkainan. Hinihintay ka na ng asawa mo sa dining. Magalang na ani ni James sa babae. Ano nga ulit yung pangalan mo? James po, young lady. James, pwedeng wag mo na lang akong tawagin young lady? Nakakahiya kasi natawagin mo akong young lady eh. Hindi naman ako mayaman katulad ng amo mo. Pasensya na po, young lady, pero yan ang utos sa amin at hindi namin pwedeng sawayin ng young master. Mapapagalitan po kami kapag hindi kami sumunod at maaari pang matanggal sa trabaho. Paliwanag ni James. Ah, ganun ba? Masama pala ang ugali ng asawa ko. Ay naku, hindi young lady. Huwag mong sasabihin yan sa kanya at siguradong magagalit yon. Ang alin? Yung masamang ugali? Napakamot si James sa kanyang noot, hindi alam kung anong sasabihin kay Katleya. Pagdating nila sa kusina, ay blanko ang tinging ipinukol ni Cloud sa babae. Hindi magandang pinaghihintay mo ng matagal ang pagkain. Malamig niyang ani sa kanyang asawa nang makaupo ito. Sorry, maiksi niyang sagot sa lalaki. Naiilang kasi siya sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Cloud. Sumandok na siya ng pagkain at ulam samantalang si Katleya ay nilingon naman ang butler ni Cloud. Saluhan mo na lang kaming kumain, James. Marami namang pagkain nakahain. Yaya niya sa butler. Busog pa po ako, young lady. Mauna na po kayo. Sabay iling ni James sa babae. Kahit ang totoo ay gutom na talaga siya dahil hindi naman sila kumain sa reception kanina. Tahimik na kumakain ng dalawa. Tanging tunog lang ng kutsara at tinidor ang maririnig doon. Hanggang sa natapos na silang kumain ay hindi na muling nagsalita pa si Cloud. Sa kanyang kamay nakahiga na si Katleya. Gusto niyang pumikit upang hindi na maalala pa ang sakit na nararamdaman niya. Pero kahit anong gawin niya ay bumabalik-balik pa rin ang nakita niya. Buisit ka talagang lalaki ka. Bakit bang sakit-sakit ang nararamdaman ko? Nakakainis. Hindi na niya napigilang mapaluha. Masakit pa rin ang nangyari sa kanya at hindi niya alam kung kailan siya makaka-move on. Pagsapit ng madaling araw ay nakatulog na si Katleya.
Pero hindi ganun katagal ang tulog niya dahil pagsapit ng 4:00 ay nagising din siya. Sanay kasi siyang maagang nagigising kaya't kahit malambot ang kama na hinihigaan niya, ay ganun pa rin siya. Matapos mag-toothbrush, ay lumabas ng kwarto si Katleya. Gusto niya ng kape kaya sa kusina na siya dumiretso. Dahan-dahan ng kanyang hakbang. Ayaw niyang makagawa ng ingay dahil siguradong makakaistorbo siya sa mga tulog pa. Pagpasok niya sa kusina ay binuksan niya na munang ilaw. Saka niya sinaksak ang coffee maker. Nakita niya yun kanina nang kumain sila. "Young lady?" "Ay, butike." Napapikit dahil sa kaba si Katleya nang sambitin ni James ang pangalan niya. "James naman, bakit mo naman ako ginulat?" Kompronta niya rito. "I'm so sorry, young lady. Siniguro ko lang na ikaw ang nakita kong pumasok dito. Hinging paumanhin ito." "Ganun ba? Pasensya na ha, gusto ko kasi ng mainit na kape. Naistorbo ba kita?" "Hindi naman po, young lady. Sasamahan na lang po kita rito nang may kausap ka." Presenta nito. "Salamat." Parehong nagkakapi ang dalawa. Panay pa ang kwento ni Katleya tungkol sa buhay niya habang tahimik naman na nakikinig si James at tumatawa lang siya kapag may kabaliwang sinasabi ang amo niya. Hindi niya lubos akalain na ganun kaingay ang babae na alam niyang hindi siya matutuyuan ng laway, katulad ng amo niyang lalaki na parang ipinaglihis sa hindi niya mawari kung ano dahil sa palagi itong tahimik. "Ang ibig niyo hong sabihin ay nagtatrabaho ka?" "Ay, grabe naman yung tanong mo. Siyempre naman, James. Abay, ano na lang ang ibubuhay ko sa sarili ko kung magiging tamad ako, hindi ba? Ako nilang mag-isa kaya't kailangan kong kumayod para sa sarili ko." "Pero hindi mo naman kailangang magtrabaho dahil mayaman ang asawa mo at may-ari ng maraming negosyo. Abay, kaya kanyang bilhan sa kung ano man ang gusto mo." Panunubok ni James sa babae. "Hindi ko naman pera yan. Sa kanya naman yan. Wala akong ambag sa pera na yan kaya't mas gusto kong magtrabaho kesa sa umasa sa kanya." "Hanga din naman ako sa'yo pero siguradong hindi papayag siyang master sa gusto mo." Naiiling na ani ni James. Tapos na kasing nailipat ni Cloud ang halos kalahati ng ari-arian niya sa kanyang asawa. Para bang sinisigurado nito na kapag nawala siya, ay hindi maghihirap pang maiiwan niya. Nagising si Cloud sa katok ng pinto. Ayaw pa sana niyang bumangon pero nang marinig kung sinong kumakatok ay bumangon na kagad siya. "Young master, nakahanda na pong pagkain sa kusina." Agad na nangunot ang noon ni Cloud dahil maaga pa at alam ng butler niya na hindi pa niya oras ang gising ngayon. "Ay pasensya na po't napag-utusan lamang ako ng young lady na gisingan ka para kumain na." Lalo lang nangunot ang noon ni Cloud at hindi nagustuhan ang narinig. Wala hong nag-utos sa kanya. Kanina pa po siyang gising at siyang nagpresenta na siyang magluluto ng pagkain. Paliwanag niyang muli. Takot kasi siyang mapagalitan nito dahil pinakaayaw nito ay ang gigisingin siya nang hindi pa niya oras bumangon. Napabuntong hininga si Cloud at hinayaan na lang na makaalis ang butler niya. Asawa niyang nagluto kaya't gusto niya yung matikman. "Ano, gising na ba siya, James?" Kaagad na salubong ni Katleya sa butler nang bumalik ito sa kusina. "Yes, young lady, papunta na po siya rito." Nakangiti niyang sabi. Himala kasi na hindi siya napagalitan. "O sige, maghahain lang ako ah." Mabilis ang naging kilos ni Katleya. Sanay siya sa ganung galawan dahil dati na siyang nagtrabaho sa isang restaurant. Pagpasok ni Cloud sa dining area, ay may mga nakahain na nga mga pagkain doon at mukha naman yung masarap. "Ako ang nagluto niyan. Tikman mo, baka magustuhan mo. Pasalamat na rin yan sa ginawa mo kahapon. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung anong kahihiyan pang nagawa ko dun sa simbahan." Napatingin si Cloud kay James pero kaagad tong nag-iwas ng tingin sa kanya. "Saan ka nagtrabaho dati?" Mababa ang boses na tanong niya sa kanyang asawa. "Dati ako nagtrabaho sa restaurant pero ngayon nasa isang kumpanya ako nagtatrabaho." Wala sa sariling sagot ni Katleya. "Anong kumpanya?" "Browner Company." Muntik nang mapaubos si Cloud nang marinig kung saan nagtatrabaho ang asawa niya. Hindi niya alam na nasa iisang kumpanya lang pala sila at lalong hindi nito alam na
Siyang may-ari ng kumpanya na yon. Anong trabaho mo doon? All around Utusan, taga-timpla ng kape, minsan naglilinis pag walang utos, saka pa lang ako nakakaupo at nakakaharap sa laptop ko. Hindi ka ba napapagod? Nung una, oo. At lumala pa nga yun Lalo na nung dun din pala nagtatrabaho ang asawa ng gunggong kong boyfriend. Pinahirapan niya akong mabuti. Pero okay lang naman. Masaya naman ako sa trabaho ko at nasanay na ako sa ginagawa nila sa akin. Nakangiting ani ni Katleya. Lihim na napakuyom ang kamao ng lalaki nang marinig ang kwento ng asawa niya. At hindi niya alam na may ganong pangyayari sa kumpanya niya. At meron palang nabubuling mga empleyado. At sigurado siyang hindi lang si Katleya ang nakakaranas noon. Hala, paano mo nalaman na dito ako nagtatrabaho? Takang tanong ni Katleya kay Cloud. May kaibigan ako dito kaya't alam ko. Palusot niya sa babae. Ah, ganun ba? O sige, mauna na ako malapit na akong malate Tumangulang si Cloud pero hindi pa tuluyang nakakalabas si Katleya nang bumalik siya sa loob ng sasakyan. Oh, Hindi na naituloy ni Cloud ang tanong niya nang mabilis na dumampi ang labi ng asawa sa labi niya. Pampaswerte, bye! Pumalatak si Cloud nang tumakbo na ang asawa niya papasok sa loob. Napahawak pa siya sa kanyang labit na pangiti. Parang namalikmata lang din si James na nakatingin sa amo niyang may matamis na ngiti sa labi. Nasaway pa niyang sarili nang sitahin siya ni Cloud dahil nakatulala na pala siyang nakatitig dito. Pagpasok pa lang ni Katleya sa kanilang department, ay pangalan niya kagad ang nabungaran niya na siyang pinag-uusapan. Hoy, Katleya, anong katangahan na naman ang ginawa mo kagabi At nagwala ka sa kasal ng ex mo? Gosh, hindi ka ba nahiya? Ayaw na sa inong tao tapos yun pang ginawa mo? Mahabang sabi ni Chris sa kanya. Oo nga Kat, nabalitaan pa namin na may kumuha daw sa iyong lalaki para pakasalan ka. Naku, sigurado akong napag-utusan yun ni Jay para hindi ka namang gulo pa sa kasal niya. Nakakahiya ka, girl! Tila nandidiri na sabi ni Eza, isa din sa mga kasamahan niya. Wala na ba kayong sasabihin? Mag-uumpisa na kasi ako sa trabaho ko Tumatakbo na kasi yung oras. Tila walang pakialam na sabi ni Katleya sa mga ito. Sanay na kasi siya sa mga ito. Napataas ang kilay sa ilan habang natuwa naman ang ilan sa kanya dahil hindi siya nagpapaapekto sa mga usisero sa kanilang department. Sa opisina ni Cloud ay pinaiimbestigahan niya ang department kung nasaan ang kanyang asawa na kadestino. Lahat ng kilos nila sa department na yun ay alamin mo. Kasama na rin kung meron bang nangyayaring special treatment sa mga magkakakilala doon. Utos ni Cloud sa kanyang personal assistant. Ngayon din po sir. Nakahinga na maluwag si Cloud nang nakalabas na ang assistant niya. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone na tinawagan ng isang importanteng tao. Nagawa ko ng plano mo. Hindi ka pa ba magpapakita sa kanya? Kausap niya sa isang tao sa kanyang cellphone. Hindi pa ngayon ang panahon. Kailan mo pa balak sabihin sa kanyang totoo? Kapag wala ka na, saka ka pa magpapakita sa kanya? Baka nakakalimutan mong ama niya ako. At akong asawa niya, kaya't gagawin kong lahat para sa kanya. Huwag mo sanang ilalagay sa panganib ang buhay ng anak ko. Sa'yo ko lang siya ipinagkatiwala. Huling habilin ng matanda bago pinatay ang tawag. Makakaasa kang aalagaan ko siya. Ani Cloud kahit wala na sa kabilang linyang kausap niya. Pagsapit ng tanghali ay break time na. Tumayo na si Katleya para kumain sa kantin nang lumapit sa kanya si James. Young lady, naghihintay sa iyong asawa mo sa opisina niya. Doon na raw kayo kakain. Bulong ni James dito. Okay, mabilis na sagot ni Katleya. Kat, siya ba yung sinasabi nila na nagpakasal sa'yo? Ew, hindi ko alam na bet mo na pala ngayon ay ang isang matanda. Pinasadahan pa niya ng tingin ang kabuuan ni James. Humagalpak ng tawa si Katleya dahil sa sinabi ni Eza, habang napakamot naman sa kanyang ulo si James dahil nagmukha siyang sugar daddy ni Katleya. Anong nakakatawa?
Naiinis na tanong ni Eza sa kanya. Wala namang kasing nakakatawa sa tanong niya. Nako, wala Eza. Natatawa pa rin niyang sabi. Tayo na, sugar daddy ko. Nakangiting ani ni Katleya at napakapit pa siya sa braso ng butler ni Cloud. Habang inis naman na sinundan ni Eza ng tingin ng dalawa. Pagtapat nila sa pinto ay kaagad na bumitaw si Katleya kay James at nauna na siyang pumasok sa loob. Good afternoon, hubby. Kaagad na bati niya sa lalaki. Napangiti naman si Cloud sa itinawag ni Katleya sa kanya. Lalo na nang tumabi ito sa kanya at yumakap. Kamusta ang work mo? Okay naman, pero teka, dito ka rin ba nagtatrabaho? May problema ba kung dito ako magtatrabaho? Wala naman, pero hindi ka pwedeng makilala ng mga kasamahan ko na ikaw ang asawa ko. Bakit naman? Kasi akala nila si James ang asawa ko. Sabi ng mga kasamahan ko, sugar daddy ko daw si James. Tumatawa niyang kwento kay Cloud. What? Pero syempre acting lang yun. Ang gwapo kaya ng asawa ko at mayaman pa. Proud na sabi ni Katleya. Napaismid si Cloud at hindi nagustuhan ang narinig mula sa asawa. Sabihin pa lang ni Katleya na si James ang asawa niya ay nagseselos na siya. Kumain na tayo. Okay James, alika na. Sa labas na po ako, young lady. Kaagad na lumabas si James nang makitang dumilim ang mukha ng amo niya sa kanya. Ipapahamak pa talaga ako sa walang preno niyang bibig. Reklamo ni James habang lumalabas siya sa pinto. Maganang kumakain si Katleya kasama si Cloud. Kahapon lang sila nagkakilala pero ang gaan na ng loob niya rito. Hubby. Aminin mo nga sa akin ang totoo. Sa kaibigan mo pa talaga ang kumpanya na ito? Hindi ba ito sa'yo? Pumalatak si Cloud sa isipan niya. Akala niya hindi magtatanong ang asawa niya tungkol doon. Kung sasabihin ko ba na ako ang CEO dito, maniniwala ka? Oo naman, syempre. Ikaw nang nagsabi . Nakangiting sabi ni Katleya. Naiiling na tinapos ni Cloud ang pagkain niya bago niya sinabi sa asawang totoo. Kaya palang laki ng bahay mo . Hindi ka naman pala basta-basta. Pero kailangan ko pa rin magtrabaho . Mayaman ka na. Hindi mo na kailangan yun. Ikaw lang naman ang mayaman. Siguro kung hindi namatay ang mama ko noon, siguro mayaman din ako ngayon katulad mo. At kung nakilala ko sana ang totoo kong daddy. Malungkot niyang sabi. Paano pala pag nakilala mo siya? Tatanggapin mo ba siya? Hindi ko alam. Kung makilala ko man siya, gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya kami iniwanan ni mama noon. Kung bakit pinabayaan niya si mama na magkasakit. Kung sana nandun siya, buhay pa siguro ngayon ang mama ko. Mababa na ang sa boses ni Katleya ang hinanakit niya sa kanyang ama. At hindi niya alam kung kaya ba niya itong patawarin matapos ang nangyari sa kanila ng kanyang ina. Ay, wag na nga natin siyang pag-usapan. Naiiyak na niyang sabi. Niyakap ni Cloud ang asawa at ipinaramdam dito na hindi siya nag-iisa. Don't worry, nandito lang ako lagi sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Pangako ni Cloud sa babae. Salamat. Tumangulang si Cloud at hindi na muling nagsalita pa. Sa araw-araw na magkasama si Cloud at Katleya, ay natututunan na rin nilang pahalagahan ang isa't isa. Pero ni isa sa kanila ay wala man lang umaamin. Wow! Rosas! Tuwang-tuwang ani ni Katleya. Para sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. Nakangiting ani ni Cloud. Bolero. Hindi ako bolero. Dahil totoo yun. Sabay hapit ni Cloud sa bewang ng kanyang asawa. Kaya't napasandal ang asawa sa braso niya. Sinalubong ni Katleya ang nakakalunod na titig ni Cloud sa kanya. Hanggang sa unti-unting naglapat ang labi nilang dalawa. Napangisi si Cloud nang hindi pa rin marunong sumabay sa halik niya ang kanyang asawa. Nang ilayo niyang labi niya mula rito, ay hinabol pa ito ng labi ni Katleya. Napahalakhak si Cloud nang nakasimangot na umupo ang asawa sa sofa, na tila ba naagawan ng candy.
dahil hindi maipinta ang mukha nito. Wife, huwag ka nang magalit. Baka kasi pag nagpatuloy pang halikan na yun hindi ko na makontrol ang sarili ko at kung ano pang magawa ko sa'yo. Paliwanag niya sa babae. Bakit? Handa naman na ako Saka isa pa nabitin ako sa halik mo. Ang sarap kaya ng mga labi mo. Maktol nito kaya't lalong tumunog ang tawa ni Cloud. Iyahalik mo ba ako ulit o hindi? Wife, wag mo naman akong pressurein. O sige, ayaw mo bahala ka. Maghahanap na lang ako sa labas ng… Ay batike! Napasigaw sa gulat si Katleya nang hapitin siyang bigla ng asawa niya at ikinulong sa mga bisig nito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, wife. Dahil makakapatay talaga ako. Banta ni Cloud sa asawa niya. Pero ang loka-loka niyang asawa, tumawa lang sa kanya. Hindi ako takot sa'yo kaya't wag mo akong takutin. Inis na ani ni Katleya sabay alis niya sa bisig ng asawa niya. Pero hindi siya makawala sa pagkakakulong ni Cloud sa kanya. Kaya ang ending, sa sofa ang bagsak nilang dalawa. Hoy, ano ba? Ang bigat mo! Sinelyuhan ni Cloud ng halik ang labi ng asawa hanggang sa kusa itong tumugon sa halik niya. Ikaw ang may gusto nito kaya huwag mo itong pagsisisihan Hindi pa man nakasagot si Katleya nang halikan siyang muli ni Cloud. Nakaagad naman niyang tinugon. Gusto lang naman sana niyang asarin at subukan ang pasensya ng asawa niya. Pero mukhang mapapasubo na siya. Thank you. Bulong ni Cloud sa asawa. Marami na siyang virgin na nakuha at mas bata pa kay Katleya. Pero iba ang kakaibang excitement na naramdaman niya sa kanyang asawa na ngayon lang niya naramdaman. Nakalipas sa mga araw at naging mga buwan. Habang abala sa kanyang trabaho ay nagkagulang buong department kung saan napabilang si Katleya. Oh, anong meron? Takang tanong ni Katleya sa mga kasamahan niya. May dumating daw na maganda at sexy na babae sa opisina ng CEO at bali-balita na ito raw ang fiancé ng CEO natin. Balita ni Eza kay Katleya. Talaga? Ano raw ang pangalan? Usisa ni Katleya. Tiyak niyang ang asawa niyang tinutukoy ni Eza at gusto niyang malaman kung sino ang fiancé na sinasabi nito. Ayaw man niyang aminin pero nagseselo siya dahil sa narinig. Cloud? Nakangiting tumakbo si Bea papunta kay Cloud at para itong bata na lumambitin sa kanyang leeg. Hahalikan sana niya ito sa labi pero umiwas si Cloud. Kaya't sa pisngi niya lumapat ang halik ni Bea sa kanya. Nahiyaman pero hindi ipinahalata ni Bea sa lalaki na tinablan siya ng hiya. Namiss kita. Kamusta ka na rito? Nakangiting ani ng dalaga. I'm good. Mabuti naman. Tinawagan ko pala si Tito kanina at sinabi ko na nandito na uli ako sa Pilipinas at pumapayag na ako sa alok niya sa akin. Nakangiting anya ng dalaga. Anong alok? Oh, come on, Cloud. Alam nating pareho na akong gusto ng daddy mo na ipakasal sa'yo para magkaroon ng apo. Paano ka naman nakakasiguro na papayag ako? No choice ka dahil iyon ang gusto ng iyong ama para sa'yo. Nakangiti niyang anya kay Cloud. Ako ang magdidesisyon kung anong makakabuti sa akin at hindi kayo. Lalong-lalo na, hindi ikaw. Get out, now! No, Cloud, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Umiiyak na anya ng babae. Get out! Sigaw muli ni Cloud, dahilan para manginig ang dalaga sa takot. Sa itsura kasi ni Cloud ay para na siya nitong kakainin ng buhay. Sasabihin ko ito kay Tito. Go ahead! Lalo lang nadagdagan ang galit ni Cloud. Nangunot ang noon ni Katleya nang makitang babaeng kalalabas lang ng office ng asawa niya. Hindi siya sigurado pero parang iyon ang babaeng tinutukoy ng department nila. Pagpasok niya sa loob ay nakayuko ang asawa niya, kaya't hindi siya nito nakikita. Hubby? Mabilis na nagtaas ng tingin si Cloud nang mabusesa nang tumawag sa kanya. May problema ba? Mabilis na yumakap si Cloud sa asawa niya nang umupo ito sa tabi niya. Komportable talaga siya kapag asawang katabi at kayakap niya. Hubby,
Sino yung babae na nakasalubong pagpunta ko rito? Ang ganda niya. At ang sabi ng taga-department ay, iyon daw ang fiancé mo? Iiwanan mo na ba ako? Malungkot na tanong ni Katleya. What? Bakit mo naman nasabi yan? Kahit kailan wala akong ibang pakakasalan kung hindi ikaw lang. Tsaka kasal na tayo kaya't huwag kang mabahala. Walang ibang makakapagpahiwalay sa atin kung hindi ang kamatayan lang. Totoo ba? Oo. Sabay tango ni Cloud sa kanyang asawa. Pero paano kung maakit ka ng babaeng yun dahil maganda siya at sexy? Tuluyan nang nawala ang galit ni Cloud at napapangiti na siya dahil sa dami ng sinabi ni Katleya. Isa sa nagustuhan niya rito ay hindi ito marunong na itaas ang sarili niya kahit mayaman pa ito. Sa ilang buwan na magkasama sila sa isang bahay, kailanman ay hindi ito naging sakit sa ulo niya. Maliban na lang sa pagluluto doon. Sumasakit ang ulo niya dahil hindi niya kayang tanggihan ang niluluto nito. Kahit hindi naman yun masarap. At kahit pasunog ang niluto niya minsan ay napipilitan siyang kumain. Hindi lang ito magtampo sa kanya. Hobby. Bakit ang gwapo mo? Hindi ko tuloy maiwasan na ipagdamot ka sa iba. Nakangusong ani ni Katleya. Pumalatak si Cloud sa isipan niya at napapangiti sa asawa. Ang dami mong alam ah. Natatawa niyang sabi sa kakinintila ng halikang labi ng asawa. Pero ang simpleng halik lang ay lumalim ng lumalim. Hanggang sa pareho na silang nadadarang sa kakaibang libido na bumabalot sa kanilang katawan. Wife, ayokong nabibitin. Bulong ni Cloud habang naglalakbay sa katawan ng asawa niya ang kanyang kamay. Habang ang labi niya ay naglalakbay din sa leeg ng kanyang asawa. I want you now, hubby. Mahinang sabi ni Katleya habang napapahilinghing dahil sa ginagawa ng asawa niya. Walang sinayang na oras si Cloud. Kaagad niyang dinala ang asawa sa secret room niya at doon niya ito tuluyang inangkin. Matapos ang kinin ay kaagad na nakatulog si Katleya. Hinayaan na lang muna ito ni Cloud habang siya'y nagbihis na at bumalik na sa kanyang mesa. Nagising si Katleya na wala ng asawa sa kanyang tabi. Nang tignan niya ang orasan ay nanlaki ang mga mata niya dahil mag-aalas 8 na pala ng gabi. Bakit hindi man lang niya ako ginising? Reklamo kagad niya nang makita ang oras. Paglabas niya ng opisina ay nakayuko pa rin si Cloud sa trabaho niya. Good evening, gising ka na pala. Nakangiting bati nito sa kanya at kaagad siyang pinaupo sa lap nito. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Napasarap tuloy ang tulog ko. Reklamo niya rito. It's okay. Kailangan na nating umalis. Alam kong gutom ka na kaya sa restaurant na tayo kakain. Kaagad na lumapit si Katleya sa braso ng asawa niya. Wala nang mga empleyado kaya't libre na siyang lumingkis sa asawa niya dahil sila na lang dalawa. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay tumunog ang cellphone ni Cloud. Nang sagutin niya ito ay galit na boses ng kanyang ama kagad ang bumungad sa kanya. Anong pinaggagawa mo? Umiiyak na tumawag dito si Bea at pinagtabuyan mo raw siya sa opisina mo? Galit na anya ng kanyang ama. Nagsumbong pa pala siya sa'yo. Tila walang pakialam niyang sabi. Alam mo na siyang pinili ko para maging katuwang mo sa buhay, Cloud. Saka na tayo mag-usap, may importante pa akong lakad. Pag-iiba niya ng paksa. Pagbibigyan kita ngayon, Cloud. Pero sa bahay mo titira si Bea. Sa ayaw at sa gusto mo. What? No! Kilala mo ko, Cloud. Pag gusto ko, gagawin ko. Sabay patay nito ng tawag. Napabuntong hininga si Cloud at nilingon ang nananahimik na asawa. Hindi malabong malaman nila na may asawa ka na pag sa bahay mo titirang sinasabi ng daddy mo. Hindi muna tayo uuwi sa bahay. Doon tayo sa isang kondo ko. Walang ibang makakaalam nun kung hindi ako lang at ikaw. Pero kasi, ang problema ay ang mga damit ko. Ako nang bahala dyan. Don't worry. Pasensya ka na kung hindi muna kita ipapakilala ngayon. Pero gagawin kong lahat alang-alang sa'yo. Masuyo pa niyang hinalikan ang ulo ng asawa niyang nakasandal sa balikat niya. Pagdating sa kondo ay nauna pa doon si James at may dalang paper bag.
Kumain pa kasi sila kaya't medyo natagalan sila sa pag-uwi. Eto na po ang lahat ng ipinapabili mo, young master. Sabay bigay ni James sa mga paper bags na may lamang mga damit. Thank you. Pwede ka nang umalis. Yes, young master. Kaagad na tumalikod si James habang inaakay na ni Cloud ang asawa niya papasok sa kondo niya. Hindi mo ba gusto ang kondo? Tanong ni Cloud sa asawa nang makitang nakatingin lang ito sa paligid at hindi nagsasalita. Cloud, ano ba talagang dahilan ba't pinakasalan mo ako? Wala sa sariling tanong ni Katleya sa asawa niya. Bakit mo naman na itanong yan? Gusto ko lang malaman na kayo kung Anya. Alam kong darating ang panahon na magtatanong ka kung bakit kita pinakasalan. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Ginawa ko yun dahil importante ka sa buhay ko. Diretsyong sagot ni Cloud sa kanyang asawa. Pero wala akong maipagmamalaki sa'yo at sa pamilya mo. Siguradong paghihiwalayin lang nila tayo kapag nilaman nilang totoo. Malungkot na ani ni Katleya. Huwag silang isipin mo, okay? Palagi mong ilalagay sa puso at isipan mo na ako lang at ikaw may karapatan na magsama at hindi ang iba. Palagi mong paniniwalaan ang laman nitong puso mo at huwag mong hahayaan na sisirain ka nila at paniniwalain. Dahil tanging ikaw lang ang kaisa-isang tao na alam kung anong tungkol sa akin at sa'yo. Huwag kang pumayag na apakan ka lang nila dahil lang sa ganito. Ganon. Isipin mong ikaw ang pinakamayaman sa kanila. Nakukuha mo bang ibig kong sabihin? Napilitang tumango si Katleya. Kahit ang totoo ay gusto niya nang maiyak kung papaano siyang itrato ni Cloud. Sobrang natouch siya. Ni hindi sumagi sa isip niya na ang isang Cloud Browner ay ganun siyang pahahalagahan at aalagaan na kaya siyang ipaglaban sa gustong pabagsakin siya. Sa mansyon nila Cloud ay halos magwala na si Bea nang buong magdamag na hindi umuwi ang lalaki. Pinaghandaan niya ang gabing yun para akitin ng lalaki pero wala naman siyang napala dahil nakatulog na lang siya ay wala pa rin ni anino ni Cloud ang nagpakita. Tito! Umiiyak si Bea na tinawagan muli ang ama ni Cloud. Iha, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Mahinahong tanong ng Ginoo sa dalaga. Tito, anong gagawin ko? Buong magdamag na hindi umuwi si Cloud. Palpak ang plano natin. Ramdam ko na ayaw talaga niya sa akin. Parang bata siyang nagsusumbong sa ama ni Cloud. Hayaan mo muna siya sa ngayon, Iha. Huwag kang mag-alala. Pauwi na ako dyan para tulungan kang maangkin ang anak ko. Pagpapagaan ng Ginoo sa loob ni Bea. Salamat po, Tito. Aasahan kong tulong mo, ha. Nagkaroon ng sigla ang boses ni Bea matapos siyang pangakuan ng matanda. Samantalang sa kondo ni Cloud ay nakangiti siyang sinalubong ng yakap ang asawa na kagigising lang. Good morning. Breakfast is ready. Sabay halik ni Cloud sa noo at labi ng asawa niya. Pero kaagad na tinakpan ni Katleya ang kanyang labi. Why? Nagtatakang tanong ni Cloud. Kagigising ko lang, hindi pa ako nagtutoothbrush. Mahina niyang sabi. Silly, hindi naman mabaho ang hininga mo kahit pa bagong gising ka pa lang. Nakangiting ani ni Cloud. Kahit na, baka nga amoy laway pa ako eh. Okay, get up na nang makapaghilamos ka na at makakain na tayo. Tinulungan na ni Cloud ang asawa niya na bumangon. Matapos pumasok sa banyo ng asawa niya, ay inihanda naman niya ang pagkain para sa kanilang dalawa. Mabilis lang din na natapos sa kanyang ginagawa si Katleya. Wow, ang sarap ng ulam. Ikaw ang nagluto nitong lahat? Manghang-ani ni Katleya nang makita ang mga nakahain ng mga pagkain. Yup, special yan para sa'yo. Wow naman, ang bait talaga ng asawa ko. Palagi naman, di ba? Mahina niyang ani na ikinatawa ni Katleya. Okay lang magyabang, basta't may maipaggayabang naman. Natatawang Anya sabay subo sa pagkain na nasa plato niya. Nasa kalagitnaan pa sila ng pagkain ng tumunog ang cellphone ng asawa niya. Nangunot ang noon ni Cloud nang hindi nakaregister sa phone niya ang number ng tumatawag. Sagutin mo na, baka importante ang tawag na yan.
Utos ni Katleya kay Cloud. Walang nagawa ang asawa kung hindi ang sagutin yon. At sinadya niyang i-loudspeaker yon para marinig ni Katleya kung sino man ang tumatawag. Hello Cloud, mabuti naman at sinagot mo ng tawag ko. Parehong nangunot ang noon ni Cloud at Katleya dahil babae ang tumawag. Bea? Malamig na sagot ni Cloud sa pangalan ng babae. Kagabi pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Alam mo bang buong magdamag akong naghintay sa'yo dito sa mansyon? May kailangan ka ba? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Excuse me, hindi mo asawang asawa ko para hanapin mo kung nasan siya. Hindi na nakatiis pa si Katleya at siya na ang sumagot sa babaeng nasa kabilang linya. Who are you? At bakit mo kasama si Cloud at inaangkin na asawa? Galit na tanong ni Bea kay Katleya. Kasi nga asawa ko siya, kaya ko siya kasama. Ano naman ngayon sa'yo ikaw nga tong hindi mo siya asawa pero hinahanap-hanap mo siya. How dare you? Kung sino ka mang babae ka makikita mo talagang gagawin ko sa'yo. Galit na sigaw ni Bea. Sa halip na pagalitan at itago ang asawa niya, ay natuwa pa si Cloud na ipinagdamot siya ni Katleya sa kung sino mang babaeng lumalapit sa kanya. Anong nakakatawa? Takang tanong ni Katleya nang makitang pinipigilan ni Cloud ang pagngisi niya. Wala, ang cute mo kasing tignan pag nagagalit ka't nagseselos. Matagal ko nang alam yon, kaya't hindi mo na kailangan pang sabihin. Pagdataray niya sa asawa para pagtakpan ang totoong nararamdaman niya. Iba pa rin kasi talaga kapag asawa niya nang pumupuri sa kanya. Tumatagos sa kanyang puso. Tapusin mo ng pagkain mo't ipapasyal kita ngayon. Sure ka ba? Of course, I'm pretty sure. Nakangiting ani ni Cloud, kaya't mabilis pa sa 4:00 ang naging kilos ni Katleya na ikinatawa ng kanyang asawa. Nakarating sila sa mall na hindi nawawala ang ngiti ni Katleya. May gusto kasi siyang bilhin sa mall pero hindi niya mabili-bili dahil palaging kulang ang pera niya. Just wait for me here, wife. Restroom lang ako, okay? Pagpapaalam ni Cloud sa kanyang asawa. James, bantayan mo muna ang asawa ko. Yes, young master. Habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa, ay naglakad-lakad muna si Katleya hanggang sa nakarating siya sa isang lugar na noon pa man ay gusto niya nang puntahan. Miss, bawal hawakan yan. Baka masira. Hindi mo afford ang price niyan. Hindi alam ni Katleya kung nag-aalala ba ang sales lady sa kanya o iniinsulto siya nito. Tinitignan ko lang naman, hindi ko naman hinahawakan Mapagpasensya niyang anya. Totoo rin naman kasi na hindi niya afford ang ganun kamahal na damit. Oh, what a small world. At dito pa talaga tayo magkikita. Nakangiting bati ni Jay kay Katleya. Ano ginagawa mo rito? Mukhang ako ang magtatanong sa'yo niyan. Anong ginagawa ng isang kagaya mo rito? Alam ko namang hindi mo afford ang mga damit dito Dahil lahat ng mga gamit dito ay mga limited edition. Nangiinsultong ani ni Jay sa kanyang dating nobya. Until now hindi ka pa rin nagbabago, no? Mabaho pa rin yung bunganga mo. Balik na insulto ni Katleya sa lalaki. How dare you? Sasampalin sana ni Jay si Katleya nang may pumigil sa kamay niya. Don't try to lay your dirty hands to her face, moron. Galit na ani ni Cloud sa lalaki. At sino ka para pigilan ako? Ikaw ba ang pinagmamalaki ng babaeng to? Oh, come on. Parehas lang kayong basura. Insulto ni Jay kay Cloud. Pinasadahan pa niya ng tingin ng lalaking kaharap. Gwapo rin ito't matipuno. Pero kung nakasuot siguro ito ng mamahalin ay masasabi niyang mayaman ang naturang lalaki. Hindi mo siya kilala kaya't magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Bakit? Sino ba siya para kilalanin ko? Diba? Katulad mo lang din naman siya. Kaya't bakit ko pa siya kailangang kilalanin, ha? Natatawang ani ni Jay. At sino ka rin ba para kilalanin ko? Ang basura, kahit magsuot pa ng maganda, nangangamoy basura pa rin. Makahulog ang ani ni Cloud sa kaharap na lalaki. Mabuti na lang pala wife at hindi siyang pinakasalan mo dahil hindi siya bagay sa'yo.
Nakangiting kumapit si Katleya sa braso ng asawa niya at mas lalo pang ininggit ang lalaking nasa harapan niya. "Young master, tumawag ang iyong daddy," bulong ni James sa kanyang amo. "Okay." Ibinigay ni James ang cellphone habang nakakapit pa rin si Katleya sa braso niya. "Where are you?" "May lakad ako." Malamig niyang tugon sa kanyang ama. "With other woman? How did you know?" Mahinahon niyang tanong sa kanyang ama. Alam niyang matalinong kanyang ama kaya't kahit itago pa niya si Katleya, malalaman at malalaman pa rin niya ang totoo. "I have my own way para tuklasin ang mga kalokohan mo, Cloud. I'll tell you everything about her kapag nagkita na tayo. I'm not interested about her. Divorce her nang maikasal na kayo ni Bea pagbalik ko ng Pilipinas. Dahil kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan para ma-divorce lang kayo ng babaeng yan." "No way, Dad. You don't have the right to do that." Mahina ngunit nanginginig sa galit si Cloud at ramdam yun ni Katleya. "I have the right, Cloud, because I am your father." Kuyamang kamao ni Cloud habang matalim ang tingin na ipinukol sa kawalan. Naanimoy, iyon ang kanyang ama. "How dare him, that bastard old man." Galit niyang bulong kahit dinig naman ng kanyang katabi. "Hubby, okay ka lang ba?" Napatingin si Cloud kay Katleya. Muntik na niyang nakalimutan na kasama pala niya ang asawa niya at nasa harap pa rin nila ang lalaking dating nobyo ni Katleya. "I'm sorry, nakalimutan ko." Hingi niya ng tawad dito. "It's okay, uuwi na ba tayo?" Alam niyang nawala na sa mood na gumala ang asawa niya kaya't hinayaan na lang niya ito sa gusto niyang gawin. Habang naiwan namang nakatayo si Jay sa pinanggalingan ng dalawa at nagtataka siya kung sino nga ba talaga ang asawa ni Katleya at kung bakit ito may personal bodyguard. Alam ni Cloud na gagawa ng paraan ng kanyang ama para malayo sa kanya si Katleya, kaya't inunahan niya na ito. "Kaninong bahay to? Ang ganda at ang linis ng paligid," manghang sabi ni Katleya. "Sa akin ang bahay na ito at dito ka na muna habang aayusin kong tungkol sa amin ng ama ko," paliwanag niya sa babae. "Aalis ka? Iiwanan mo ko dito?" "Kailangan, wife. Please. Magtiwala ka sa akin. Alam kong gagawin ng ama ko ang lahat mawala ka lang sa landas ko. Kaya ngayon pa lang inunahan ko na siya. Kailangang hintayin mo ko dito at huwag kang aalis hanggat di ko sinasabi. Naiintindihan mo ba ako? Paano pag hindi ka na bumalik?" "Babalik ako. Promise. Wife, babalik ako para sa'yo." Pangako ng asawa niya. "No, hubby. Sasama akong pabalik sa'yo. Haharapin ko ang iyong ama." "Wife, hindi mo alam kung anong ugaling meron siya. Kaya kanyang ipapatay kung gusto niya." Nag-aalalang sabi ni Cloud. "Hindi naman pwedeng magtago na lang ako dito, Cloud. At hayaan kang lutasin ang problema natin ng mag-isa ka. Asawa mo ko. Ano bang purpose ng naging asawa mo ko kung hindi kita kayang samahan sa laban mo? Sasama ako sa iyo at handa kong harapin ang iyong ama." Niyakap ni Cloud ang asawa dahil sa ipinakitang tapang nito at kaya siyang ipaglaban sa kanyang ama. "Okay, fine. Sasama ka sa akin pauwi sa mansyon. Pero wag kang lalayo sa tabi ko, okay?" "I promise." Kaagad na sagot ni Katleya. Kahit kinakabahan ay pilit na pinatatatag ni Katleya ang sarili niya. Nasa mansyon lang ang babaeng nakasagutan niya, kaya't hindi siya pwedeng makampante. Pagdating sa mansyon ay nagkukumahog na tumakbo si Bea para sana yakapin si Cloud. Pero gano'n na lang ang galit niya nang makitang may kasamang babae si Cloud at magka-holding hands pa ang dalawa. Pagdating sa sala ay hindi na nagulat pa si Cloud na makita ang kanyang ama. "Mabuti naman at nandito ka na. At sino naman itong babaeng kasama mo?" "She's my wife, Katleya. He's my father, Arturo Browner." "Hello po, sir. Nice to meet you po, sir." Magalang na ani ni Katleya. "Hindi maganda ang pagkikita natin, Miss Vergara po, sir." "Miss Vergara, saan ka nakatira? At anong degree ang natapos mo na kaya mong ipagmalaki sa akin?" Biglang napipi si Katleya habang si Bea naman
ay muntik nang matawa sa sinabi ng Ginoo. Alam mo bang hindi ka nababagay sa anak ko? Diretsyong sabi ng matanda kay Katleya. Dad! Kaagad na saway ni Cloud sa kanyang ama. Abay bakit? Totoo naman ang sinabi ko. Hindi ikaw ang nababagay sa anak ko kaya't layuan mo siya. Dahil may napili na akong babae na karapat-dapat para sa kanya. Diretsahang sabi nito kay Katleya. Kaagad na bumalatay sa mukha ni Katleya ang sakit dahil sa narinig. Ganun pala ang pakiramdam pag ayaw sa'yo ng magulang ng lalaking gusto mo. At hindi niya yun naramdaman noon, ngayon lang. How dare you! Akmang susugurin ni Cloud ang kanyang ama nang pigilan siya ni Katleya. Huwag mo siyang patulan, hubby. Kahit ganyan siya, huwag mong kalimutan na siya pa rin ang iyong ama. Pasalamat ka't meron ka pang ama na mahal ka. Pakikiusap niya sa kanyang asawa. Tama si Tito, Cloud. Ang babaeng katulad niya, siguradong pera lang ang habol sa'yo. Ano pa bang aasahan natin sa isang katulad niya na isang gold digger? Shut up! Galit na baling ni Cloud sa dalagang nasa likuran niya. Natulos naman sa kinatatayuan niya si Bea nang makitang nagbabagang mata ni Cloud na para bang kakainin na siya nito ng buhay. Enough! Ako na ang magsasabi. You want to divorce her sa ayaw at sa gusto mo. Inilapag ni Arturo ang papel na alam ni Cloud na divorce papers. Hayop ka! Hindi mo ito kayang gawin sa akin. Galit na ani ni Cloud sa kanyang ama. Hindi nito napaghandaan ang biglaang pagsugod niya dahilan para masuntok niya ito sa mukha. Pinanood lang ni Bea ang nangyayari at tila naaaliw pa siya sa nakikita. Pero si Katleya, hindi na nakatiis. Tinulungan niyang matanda na makatayo. Pero masamang tingin lang ipinukol nito sa kanya, kaya't lumayo na lang siya rito. Tumayo ng tuwid si Arturo at nilapitan ng anak na galit sa kanya. Mamili ka. Habang buhay mo na siyang hindi makikita? O hihiwalayan mo na siya? Simple lang naman akong kausap, Cloud. Alam mo yan. May pagbabantang sabi ni Arturo. Pipirma na ako para sa ikakatahimik mo, sir. Pero hindi ibig sabihin nito na pumirma ako dahil tama kayo. Hindi ako mukhang pera tulad ng iniisip mo. Si Katleya ang unang kumuha ng ballpen at pinirmahan ng divorce papers. Wife, don't worry, hubby. Ngayon lang to. Kilala mo ako. Hindi ako madaling sumuko. Alam mo yan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, wife. Balik na bulong ni Cloud. Sabay halik niya sa labi ng kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang ama. Malaki ang tiwala ni Cloud kay Katleya at kung ano man ang plano nito, tiyak niyang may maganda yung idudulot. Naiinis at naiinggit man sa halikan ng dalawa, ay hinayaan na lang muna ni Bea ang dalawa dahil alam niyang hindi na mauulit pang ganon. Dahil tiyak niyang mapapasa kanya na ang lalaki. Umalis ng mansyon ng mga Browner si Katleya nang hindi kasama ang asawa niya. Sobrang sakit para sa kanyang ginawa niyang iwan at pakawalan nito. Pero kinakailangan. Hindi lang para sa kanya, kung hindi para na rin sa isang biyayang nasa loob ng kanyang tiyan. At hindi yun alam ng kanyang asawa. I'm sorry, baby. Pero kailangan muna kitang ingatan ngayon. Don't worry. Babalik pa rin tayo para bawiin ang iyong ama sa mapangdikta mong lolo. Kausap niya sa kanyang anak na nasa loob pa lang ng kanyang tiyan. Saan po kita ihahatid, young lady? Alam mo ba kung saan tong Luciano's Village? Nagulat ang butler ni Cloud sa village na binanggit ni Katleya, pero hindi niya pinapahalata. Yes, young lady. Exclusive ang village na yan at hindi basta-bastang mayaman ang nakatira sa village na yan. Nabuhayan ng loob si Katleya dahil sa narinig. Matagal niya nang alam ang village na yon dahil narinig niya noon si Cloud na binanggit yon nung may kausap siya at aksidenteng narinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Saan po ang punta niyo, ma'am? Tanong ng guard kay Katleya habang nakatingin ito sa kanya sa may bintana ng kotse. Sa Luciano's residence? O sige po, pasok na po kayo at diretso lang po kayo. Walang ibang bahay na malaki dyan, ang sa Luciano's residence lang po. Kaagad na binuksan ng guard ang gate para makapasok sila sa village. At tama nga si James. Sobrang ganda ng village na yan at halatang mayayaman lang ang nando doon. Kaagad na kinuha ng guard ang radyo at may tinawagan. Nakapasok na po sila, sir.
Yes sir. Kaagad na pinatay ng guard ang tawag at kaagad na bumalik siya sa kanyang pwesto. Huminto ang sinasakyan ni Katleya sa isang napakagarang bahay. Sobrang ganda nun sa labas, kaya't alam niyang pati sa loob nun ay maganda rin. Salamat sa paghatid sa akin, James. Maaari ka nang umalis. Sigurado ka po ba na hindi kita hihintayin, young lady? Nag-aalalang ani ni James sa kanyang amo. Tatawagan na lang kita kung may kailangan ako, James. Copy po, young lady. Kaagad na nag-doorbell sa gate si Katleya. Nakaagad din namang binuksan na para bang hinihintay na siya ng nasa loob ng bahay. Isang katulong ang sumalubong kay Katleya at siyang nag-guide sa kanya papasok sa loob ng bahay. Pagdating nila sa sala, ay doon niya nakitang isang lalaki na naka-4 at parang hinihintay siya. Maligayang pagdating, iha. Bati ng Ginoo sa kanya. Napatitig si Katleya sa lalaki dahil pamilyar sa kanya ang mukha nito. Maupo ka. Kaagad na umupo si Katleya sa upuang kaharapang lalaki. Ikaw po ba si Sir Luciano? Nagdadalawang isip na tanong ni Katleya. Ako nga. Ako si Don Fidel Luciano. At ikaw ang aking ama, ganun ba? Napabuntong hininga si Fidel at napatitig sa anak niya. Ako nga ang iyong ama. Hindi na napigilan ni Katleya ang mga luha niya dahil sa narinig. Bakit? Bakit mo kaming nagawang iwan noon? Alam mo bang sobrang paghihirap ni mama noon dahil sa pag-iwan mo sa amin? Umiiyak na sumbat ni Katleya sa kanyang ama. Kung sana nandun ka pa, hanggang ngayon ay buhay pa rin sana si mama kasama ko. Sana nandito siya ngayon. Umiiyak na sabi ni Katleya. Patawarin mo ko anak kung ginanas mo man ang paghihirap na sana ay hindi mo dapat maranasan. Binalikan ko kayo noon sa tinitirahan natin pero wala na kayo doon. Ang sabi ng mga kapitbahay nyo ay may pumunta raw doon na tao at kinuha kayo at hindi nila alam kung saan kayo dinala. Paliwanag ni Fidelis sa kanyang anak. May pera kayo, hindi ba? Bakit hindi nyo kami pinapahanap kung totoong gusto nyo kaming makita? Emosyonal pa rin niyang sabi at hindi naniniwala sa sinabi ng kanyang ama. Pinapahanap ko kayo anak, pero bigo ako dahil pilit na hinaharangan ng iyong abuela at abuelo ang ginagawa ko. Dahil ayaw nilang sa iyong ina ko ikasal at hindi sa babaeng gusto nila. At nang magkaroon ako ng pagkakataon na hanapin ka at ang iyong inay, huli na ang lahat dahil nabalitaan ko na lang na wala na ang iyong ina. Nagsisi ako kung bakit ako pumayag noon pa sa gusto ng iyong abuela at ng iyong ina. Pero wala akong magagawa kaya sa iyo na lang ako bumabawi. Paano kayo nagkakilala ni Cloud? Kasosyo ko siya sa negosyo at tanging siya lang ang pinagsabihan ko tungkol sa iyo. Alam kong mabait si Cloud kaya't hindi ako nag-atubiling humingi sa kanya ng tulong at hindi niya ako binigo dahil nahanap ka nga niya. Kung ganoon, hindi aksidente ang pagkuha niya sa akin sa simbahan kung saan ako nung time na yon? Hindi yun aksidente, iha. Totoong ikaw ang sinadya niya ng mga panahon na yon. Paliwanag ni Don Fidel. Hindi makapaniwala si Katleya sa kanyang mga nalaman. Marami pang sinabi si Don Fidel sa kanya at hindi niya yun inaasahan. Sa mansyon ng mga Browner ay kaagad na pinaasikaso ni Arturo ang kasal ni Bea at Cloud. Halos wala namang araw na hindi malasing si Cloud pag umuwi. At pag umuwi siya'y walang time na hindi sila nag-aaway ni Bea dahil sa palagi na lang siyang lasing. Kalimutan mo na siya. Bakit ba palagi na lang siyang laman ng isip mo? Wala na siya, Cloud. Umalis na siya. Ni hindi man lang niya pinagtanggol ang sarili niya at ang relasyon niyong dalawa. Kaya't ano pang aasahan mo sa kanya? Hindi na siya babalik sa iyo, Cloud. Akong nandito at wala kang choice kung hindi ang mahalin ako. Dahil hindi magtatagal ay magiging Mrs. Browner mo na ako. No way. Over my dead body. Kahit lasing ay harap-harapang ipinapakita ni Cloud na hindi siya masaya kasama si Bea. Kaya lang naman siya naglalasing dahil hindi niya matanggap na sarili niyang amang siyang magluluklok sa kanya sa impyernong buhay. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging mga buwan.
Nakaupo si Cloud sa kanyang swivel chair habang nakatutok ang mga mata sa picture frame na nasa harapan niya. Sobrang namimiss niya ang kanyang asawa. I missed you. Bulong niya sa larawan ng asawa niya. Kinuha niya yon nang namasyal sila sa tabing dagat na naka-side view ito at nasa papalbog na araw ang tingin niya. Kaya't hindi nito nakita ang palihim na pagkuha ni Cloud sa kanya ng larawan. I'll keep your promise at sana tuparin mo yun. Mahina niyang bulong. Mabilis pang lumipas sa mga araw hanggang sa dumating na ang araw na pinakihintay ni Bea. Ang araw kung saan ay magiging isa na siyang Mrs. Browner at wala nang makakapigil doon. 8:00 na at malapit na ang oras ng kasal mo kay Bea. Kaya magbihis ka na. Huwag kang gumawa ng hakbang para sirain ang araw na ito, Cloud. Talagang hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag nagkamali ka. Banta ni Arturo sa kanyang anak. Sa halip na matakot sa banta ng kanyang ama, ay parang gusto pang matawa ni Cloud dahil sa sinabi nito. Hindi ko maipapangako yan. Sabay alis niya sa harapan ng kanyang ama. Naikuyom ni Arturo ang kanyang kamao dahil nawala na si Cloud ng respeto sa kanyang ama. At alam niyang hindi niya ito makokontrol habang buhay. Are you ready? Nakangiting tanong ni Fidel sa kanyang anak. Nakabababa lang galing sa taas. I'm ready, Dad. Nakangiting tugon ni Katleya sa kanyang ama. You look so beautiful, Iha. Kaya't hindi na ako magtataka kung bakit na-inlove kagad sa iyong batang Browner. Natatawang sabi ni Fidel. Si Daddy talaga. Tara na nga. Baka mahuli pa tayo sa lakad natin eh. Okay, let's go. Kaagad na kumapit siya sa simbahan. Ay kaagad na nagkaroon ng tensyon ng kalahating oras ang nagdaan pero hindi pa rin dumarating si Cloud. Nauna pa rin ang bride niya at siyang naghihintay sa kanya sa halip na ito ang maghintay sa pagdating nito doon sa simbahan. Tito, darating pa ba siya? Anong oras na? Late na ng half hour ang kasal namin. Naiiyak na ani ni Bea sa ama ni Cloud. Don't panic, Iha. Darating ang anak ko. Pinapangako ko yan sa'yo. Relax ka lang. Mahinahong ani ni Arturo. Kaagad na kinuha niya ang kanyang cellphone para sana tawagan ng anak niya. Pero hindi pa man siya nakakapag-dial nang may sumigaw na dumating na ang groom. Sobrang sayang nararamdaman ni Bea. Malayo pa lang sa kinaroroonan niya si Cloud pero malaki na ang ngiti niya. Pero si Cloud, para itong pinagbagsakan ng langit at lupa. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na kanina pang naghihintay sa iyo ang lahat ng narito? Pati si Bea, sobrang nag-aalala sa iyo. Galit na ani ni Arturo. Nandito na ako. Mag-aalala pa ba kayo? Walang pakialam na sabi ni Cloud. Moron! Umisi lang si Cloud sa kanyang ama at dahan-dahan nang naglakad papunta sa bride niya. Mabilis na inumpisahan ng kasal ng dalawa. Hanggang sa magtanong ang pari kung wala bang tuto sa kasalang yon. Uulitin ko ang tanong, wala bang tumututol sa kasalang ito? Kung meron man maaari kang tumayo. At kung hindi ay habang buhay ka nang manahimik. Anya ng pari. Nang walang tumayo para tumutulay, inumpisahan na ng pari ang seremonyas. Itigil ang kasal! Sigaw ni Katleya mula sa bukana ng pinto ng simbahan. Parehong napatingin si Cloud at Bea sa may bukana ng pinto. Maging ang mga panauhin sa simbahan ay natuon din ang kanilang atensyon sa babaeng nakatayo. At sino ka para pigilan ang kasal ng anak ko sa mapapangasawa niya? Galit na singhal ni Arturo. Bakit sir? Nakalimutan mo na ba na ako ang mahal at asawa ng anak mo? Pero pinipilit mo pa rin na ipakasal siya sa iba. Dahil ayaw mo sa akin. Dahil mahirap lang ako, hindi ba? How dare you para i-question ang desisyon ko para sa anak ko? Umalis ka rito kung ayaw mong ipakaladgad kita sa labas ng simbahan. Oh talaga sir? Okay, madali naman akong kausap eh. Pero isasama ko ang asawa ko. Dahil hindi ako papayag na lumaking anak ko na wala ang kanyang ama sa tabi namin. Let's go, hubby! Mabilis na nakarating si Cloud sa harapan ng asawa at pinakatitigan nito. Totoo bang narinig ko? May iba ka pa bang narinig? Pagsusungit niya sa lalaki.
Natatawang binuhat ni Cloud ang kanyang asawa at inilabas sa simbahan, habang nagwala naman si Bea sa loob ng simbahan at si Arturo ay matagal bago nagsingkin sa utak niya ang sinabi ni Katleya. Nanghihinang napaupo siya sa upuan habang hawak ang kanyang dibdib, hanggang sa tanging sigaw lang narinig niya mula sa mga naroroon. Saktong-sakto lang ang dating mo. Thank you, wife. Hindi ka lang sa akin dapat magpasalamat, pati rin kay Daddy. Nakangiting ani ni Katleya. Nagulat man pero kalaunan ay napangiti na rin si Cloud. Paano mong nalaman? Narinig ko kayong nag-uusap, kaya nung pinalayas ako ng daddy mo, pinuntahan ko siya at doon niya sinabi sa akin ang lahat. Masayang-masaya ako para sa'yo. Salamat. Kinintilan ni Cloud ng halik ang labi ng asawa, habang naiiling naman si Fidel na nakasilip sa dalawang naghahalikan sa kanyang likuran. Pagdating nila Cloud sa bahay nila Katleya, ay isang tawag ang nagpagulat sa kanya. Patay na ang kanyang ama nang madala ito sa ospital. Masakit para sa kanyang nangyari dahil ama pa rin naman niya ito. Ngunit taus-puso niya itong tinanggap na hanggang doon na lang talaga ang buhay nito. Si Bea naman sa kabilang dako ay dinala ng magulang niya pabalik sa ibang bansa para madali itong makapag-move on sa nangyari sa kanya at kay Cloud. Mabilis na lumipas ang panahon dahil pagkatapos manganak ni Katleya ay kaagad nang nagpakasal silang muli sa simbahan kung saan ay may basbas na galing sa kanyang ama. Happy? Tanong ni Cloud sa kanyang asawa. Sobra, thank you. I love you. I love you more, wife. Wakas.